Heto na, posibleng maharap sa disbarment si Senador Pia Cayetano matapos niyang i-post ang umano'y spliced na video ni Representative Chel Diokno kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang abogado. Ibinatay ng mga legal expert ang kanilang babala sa Code of Professional Responsibility and Accountability na nagbabawal sa isang mga abogado na magpakalat ng mali o hindi beripikadong impormasyon sa social media. Ayon kay journalist Inday Espina Varona, binanggit ng kanyang mga abogado na maaaring magsampa ng reklamo sa Integrated Bar of the Philippines laban kay Cayetano kung mapatunayang sadyang ginamit ang edited video upang iligaw ang publiko. Sinabi naman ng political scientist na si Antonio Contreras na tanging Korte Suprema ang may kapangyarihang mag-disbar ng abogado. Ngunit maaaring manong harapin ni Cayetano ang reklamo at posibleng parusa kung mapapatunayang lumabag siya sa etika ng mga abogado. Ayon pa rito, sobrang galit at desperado na raw ni Senator Pia Cayetano dahil dito hindi na napigilan ng senadora at nagre-resort na ng fake news at trolling laban kay Chel Diokno. Ito nga ay matapos siyang ipahiya ni Chel Diokno sa Senado. Ngayon ay gumawa ng isang splice video ang senadora at pinost sa kanyang Facebook page para iganti ang kanilang sarili at palabasin na mas tama sila at malala pa, inakusahan pa si Chel Diokno na isang sinungaling. Kaya naman nadismaya ang netizens dahil hindi umano asal na matinong senadora at abogada ang ginawa niya. Nakakahiya di umano ang pinanggagawa ng magkakapatid na Cayetano na paghalataan na ang kanilang pagiging DDS. Narito at panoorin na lamang ang buong video. Galit at desperado na yata itong si Pia Cayetano. Ha? Sobrang galit at desperado na mga kabunyog. Nagre-resort na sa fake news at trolling. Alam naman natin ang nangyari, ha? Grabe. Talagang durog si Pia Cayetano sa mga netizens ngayon. Kaya wala. Talagang itong magkapatid na Alan at Pia pinagpipistahan talaga ngayon ng galit ng mga netizens. Imagine niyo, Senator Judge at abogada ka pa man din. Tapos, ang ginawa niya, nag-splice ng video. Seryoso yun. Kaya nga sabi ni Congressman dating Congressman Robert Ace Barbers, seryosong bagay yun. Yung ginawa na yun ng Senator Judge, isa sa mga Senator Judges, itong si Pia Cayetano, in-splice mo yung video. In-splice yung video, mga kabunyog. Kaya yung context, nasira na yung context. May porsyon ng marami kasing pinaliwanag si Congressman Chel Diokno. Sa totoo lang, napakatiyaga nga ni Congressman Chel Diokno. Nakita nyo naman, malumanay magsalita. Pag may gusto siyang ilinaw na punto, tinatyagaan niya talagang ipaliwanag ng malumanay. Hindi siya galit. Professor na professor nga eh. Yung matyagang magpaliwanag, maunawaan lang ang kanyang sinasabi. Ay ang issue kasi ganito. Ay di ba sinusumpi na yung mga bank records, saka yung mga AMLAC records at yung income tax records ni Sara at ni Manscarpio. Ay ang akusasyon nitong mga DDS, fishing expedition daw yon. Bakit kayaan niya kayo nagsampa ng kaso laban kay BP Sara? Wala pa naman pala kayong ebidensya. Tapos ngayon isusumpi na nyo yung bank records, isusumpi na nyo yung AMLAC records. Kaya wala pa naman pala kayong ebidensya. Ngayon pa lang kayo magpo-produce. Ay fishing expedition yan. Pinaliwanag ni Congressman Chel Diokno, hindi naman fishing expedition. Kasi nung final na yung impeachment complaint, mayroon na silang mga ebidensya na unexplained nga ang yaman nito. Halimbawa, ano yung naka-attach? Yung ebidensyang galing kay dating Senador Sonny Trillanes. May mga ebidensya na si dating Senador Sonny Trillanes, inattach na yan doon. Yung statement ni dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sabi ni dating Ombudsman Dr. Overall Deputy Ombudsman Carandang, bilyon-bilyon nga talaga ang pumasok na transaksyon sa mga Duterte. Kay Sara, kay Digong.
Kaya lang, sinibak si Melchor Carandang eh. Sinibak, di ba, ni Duterte noon. Oh, so yun, naka-attach na yun. Ibig sabihin, yung interview sa media kay Melchor Carandang na sinabi niyang confirmed, mayroon ng mga AMLAC records, naka-attach yun. Yung mga ebidensya ni dating Senador Sonny Trillanes, naka-attach yun. Kaya yung sinasabi ng defense at saka ng mga senator judges na pro-Sara na walang ebidensya, hindi. May ebidensya na. Yun ang pinapaliwanag ni Congressman Chel Diokno. Malumanay niyang pinapaliwanag. Mayroon ng mga investigasyon si dating Senador Sonny Trillanes. Inattach na yon. Mayroon ring sinabi si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na inimbestigahan niya na rin at kumpirmado nga na malaki ang mga transactions na pumasok. O yun yung naka-attach. Kaya lang, kulang yun. Ibig sabihin, kailangan mo pang ikumpirma yon sa bank records ni Sara, kung totoo nga ba yon, at ni Mans Carpio. Kailangan mo pa yung makumpirma galing mismo sa records ng AMLAC. Kailangan mo pa yung makumpirma sa income tax records niyan nila. Ang problema, hindi mo naman makukuha ang bank records. Ha? Kailangan nun subpina ng impeachment court. Kaya sinubpina ngayon na. Pero hindi fishing expedition yun. Pag kumpleto lang yun ang ebidensya, pero may dati ng ebidensya, kinukumpleto lang ngayon. Oh, ay ngayon, sabi ni Pia Cayetano, nag-post siya laban kay Chel Diokno, pinost niya, nagbabaka sakali lang. Ayun yung title eh. Nagbabaka sakali lang. Nag-aakusa pala kayo, wala pa kayong ebidensya. Ha? Senator Judge ka, ganun ang post mo? Ay, hindi pwede yun. Para ka ng lawyer o DDS. Para ka ng lawyer ng defense. Kasi ganun yung pagkakapost ganun yung pagkakapost ni Pia Cayetano. Nagbabaka sakali lang, ibig sabihin, nagbabaka sakali lang daw ang prosecution, baka makakuha ng ebidensya galing dun sa bank records, galing sa AMLAC records. Hindi yun pagbabaka sakali lang, sabi ni Congressman Chel Diokno. Ay itong si Pia, ganun yung post niya. Eh kaya, yun eh. Unang-una, yung sinabi na yon ni Congressman Chel Diokno na kinuha ni Pia, in-splice yun sa mahabang video eh. Spliced video yun. Hindi yun yung context noon. Kaya nga, sabi ng mga netizen, ano ba tong senator judge na ito? Piniplay yung sinabi ni Congressman Chel Diokno, tapos spliced video. Tapos mag-aano ka na, kinakalat mo na yun, nagkukomentaryo ka na, trolling yun eh. Kaya ang nangyari dito, sobrang galit na ba at desperado ni Pia na nagre-resort na siya sa fake news at trolling, yun ang lumalabas eh. Yun ang lumalabas, mga kabunyog. Sa kaganito, senator judge ka, tama ba na mag-comment ka? Nagbabaka sakali lang? Wala pa pala kayong ebidensya, nag-aakusa na kayo? Sino ang sinasabihan ni Pia Cayetano nun? Ang prosecution. Tama ba na judge ka, nagko-comment ka ng ganon? Actually, kung ang judge may comment siya, may saloobin siya, may opinion siya, hindi niya yun sasabihin sa publiko. Hindi niya yun ipupost sa social media kasi senator judge siya. Ay, ito hindi. Ang tawag na sa iyo ni Ed Antonio Eristain, Central. Mga kabunyog, mga kabayan, yan? Medyo ibang klase na itong si Pia Cayetano, Masyadong desperado na. Nakita kasi nila na talagang madudurog na dito si Sara, lalo na dito sa confidential funds, itong susunod, saka yung unexplained wealth, matibay talagang doon. Kaya, hindi mga kabunyog, kung sa loob-loob niya, ganun ang nararamdaman niya, parang expedition naman to sila, parang fishing expedition naman tong prosecution, mo na lang yun, i-reserve mo na lang yun, nasa loob-loob mo na lang yun, hindi mo yun sasabihin. Kaya hindi mo yun ipopost kasi, senator judge ka eh, masisira ka, masisira din yung impeachment court, bias ka pala eh. Dito wala na, hindi na nagkubli si Pia Cayetano, talagang dineclare niya na, yung pinost niya na sa social media. Kaya maraming panawagan ngayon, magpaperma tayo, petition.
si Bakinayan. Dapat mag-inhibit si Pia Cayetano. Ngayon, mga kabunyog, ano ito? Itong si Pia Cayetano, talagang kinukomentaryuhan ngayon ng mga netizens. Tama ba na manatili ka pa rin na, na Senator Judge? Ganyan na yung ano mo? Kung DDS ang magpo-post nun, unawain mo pa, DDS yan na Pero ito Judge, Senator Judge. Kaya medyo parang galit na si Pia sa nangyayari sa kanya, sa kapatid niyang si Alan. Grabe na ang pagka-pro Duterte nito. Parang ang pag-asa na lang nila, si Sara ang manalong presidente. Lahat sila nakaasa na kay Sara, si Kibuloy, si Harry Roque, si Mike Defensor, si Marcoleta, si Jinggoy, Bong Revilla, lahat sila nakaasa na kay Sara Talagang gagawin na nila ang lahat para makaligtas si Sara sa impeachment. Kasi si Sara na lang talaga ang pag-asa nila. Hindi, sa totoo mga kabunyog, itong mga ngayon, pro Duterte na tambak sila ng kaso So ngayon, ang lumalabas dito, si Sara ang pag-asa. Halimbawa si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano lumalabas ngayon talagang tutuluyan daw ni Lacson Sabi ni Lacson, dadalhin ko ito sa logical conclusion. Sabi nga ni Lacson, kahit Saturday nag-iimbestiga yung mga staff niya. At sabi ni Lacson, hindi na daw idadaan sa investigasyon ng Blue Ribbon, diretso na daw sa ombudsman. Kasi pag diniretso na sa ombudsman, kaagad may kaso na yan. Tutuluyan na talaga si Lacson. Ngayon, ni Lacson, si Cayetano. Sinong magliligtas kay Lacson, kay Cayetano? Si Sara. Dapat maging presidente si Sara. Si Marcoleta, si Mike Defensor, paano sila makakalaya? Dapat maging presidente si Sara. Si Kibuloy, paano makakalaya? Dapat maging presidente si Sara. Si Roque, paano makakauwi na sa Pilipinas? Dapat maging presidente si Sara. Bakit? Pag naging presidente si Sara, parang katulad yan kay Digong, nang maging presidente si Digong, nakalaya si Gloria, na-acquit si Gloria, na-acquit si Bong Revilla, nakalaya si Jinggoy, nakapagpiyansa si Enrile. O di ba? So sino ngayon ang nagmilagro? Sino ang ang grabing milagrong ginawa? Si Duterte. Matindi ang milagro nung panahon ni Duterte. Na-acquit si Gloria, na-acquit si Revilla, nakalaya si Jinggoy Estrada, nakalaya si Enrile. Ganyan na naman ngayon. Paano makakalaya si Marcoleta? Paano makakalaya si Mike Defensor pag nanalo si Sara? Ganon din itong si Cayetano. Matutuluyan ba ito si Cayetano na makasuhan ng plunder at makulong? Sabi ni Lacson, yes. Sisiguraduhin niya yan. Dahil ang totoo, ang dapat daw paglagyan kay Cayetano ay Payatas. Payatas, New Quezon City Jail. Kaya itong si Pia Cayetano, medyo mainit na kasi alam niya, tutuluyan ang kapatid niya matutuluyan yan. Kasi matibay ang mga ebidensya Ngayon ngang araw, nakaitim na si Pia, nakaitim na damit na si Alan. Kasi parang marsyalo na daw sa Pilipinas. Gali, Ngayon, para mailigtas nila si Sara, kasi dapat mailigtas si Sara na huwag ma-impeach. Itong mga pro-Sara na senator judges, nagpapakagarapal na. In defense kay Sara, kasi marami silang umaasa kay Sara, gagawin nila ang lahat kahit garapal na ang ginagawa nila. Imagine niyo, senator judge ka, nagpi-fake news ka, nagtutrolling ka. Pero bakit ginagawa ni Pia yon? Para hindi ma-impeach hindi ma-convict si Sara. Kasi pag na-convict si Sara, tapos sila lahat. Pero pag nanalo si Sara, umaasa sila, magagawa ni Sara ng remedyo ang lahat ng yan. Katulad ni Duterte, ni Digong, nung nanalo si Digong, na-acquit si Gloria, acquit si Bong Revilla, nakalaya si Estrada. Ganyan din ang inaasahan nila. Ang administrasyon ngayon, wala sila, para sa tingin nila, wala silang kaano dito. Kaya galit si Pia Cayetano kasi alam niya matutuluyan ang kapatid niya na si Alan. So saan sila ngayon aasa na
kung makulong man si Cayetano, paano matutulungan 'yan? Baka mapayagan magpiyansa si Cayetano, baka mapayagan magpiyansa si Marcoleta, baka mapayagan magpiyansa si Dipensor, baka mapayagan magpiyansa si Marcoleta, o papayagan na silang makapagpiyansa lahat, saka si Kibuloy at si Roque uuwi na rin kasi papayagan na rin makapagpiyansa.